Kung ikaw ay may-ari ng sasakyan o sumasakay sa isa sa Pilipinas, makinig ng mabuti dahil ang 2026 ay nagdala ng ilan sa pinakamalalaking pagbabago sa car registration sa mga nakaraang taon. At kung ikaw ay isang senior citizen, mas lalo itong mahalaga para sa iyo. Marami ng driver ang nagkakamali, nagbabayad ng multa, napapatawan ng penalty o kahit na nafa-flag ng mga autoridad dahil lamang hindi nila alam ang mga bagong patakarang ito. Mula sa bagong 5-year registration policy hanggang sa mas mahigpit na renewal requirements hanggang sa mas mabilis na processing systems, lahat ay nagbabago. At ngayon, ipapaliwanag namin ito ng malinaw, hakbang-hakbang, para hindi mo magawa ang parehong pagkakamali. Manatili ka hanggang sa dulo. Dahil ang unang pagkakamali ay isang bagay na ginagawa pa rin ng karamihan sa mga driver, kasama na ang mga senior hanggang ngayon. Isa sa pinakamalaking pagbabagong kailangang maintindihan ng bawat car owner sa Pilipinas ngayong 2026 ay ito. Hindi na katulad ng dati ang vehicle registration. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan na ng mga driver na kapag bumili ka ng brand new na sasakyan, mayroon ta lamang humigit kumulang 3 taon bago ka magsimulang mag-renew ng rehistro taon-taon. Yan ang sistema noon at nasanay na ang karamihan dito. Pero ngayon, opisyal na itong nagbago. Simula Pebrero 15, 2026, inaprubahan ng gobyerno ang bagong patakaran na nagpapahaba sa initial registration validity ng brand new na sasakyan mula 3 taon, naging 5 buong taon na. Ibig sabihin, kung bibili ka ng brand new na sasakyan ngayon, hindi mo na kailangang mag-renew hanggang matapos ang 5 taon. Sa unang tingin, magandang balita ito at totoo naman. Isipin mo, hindi mo na kailangang pumila sa LTO sa loob ng ilang taon. Makakatipid ka ng oras, iwas stress, at hindi mo na mararanasan ang mahahabang pila na madalas ireklamo ng mga driver bawat taon. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga senior citizen, malaking ginhawa ito. Wala nang madalas na pagpunta sa mataong opisina. Wala nang paulit-ulit na pakikipagharap sa nakakalitong papeles kada ilang taon. Ginawa ito para mapadali ang buhay. Pero dito nagsisimula ang problema. Maraming driver ang hindi nakakaintindi ng bagong patakarang ito at ang maling pagkaintindi ay nagdudulot na ng gasto sa iba. Dahil ang 5-year registration na ito ay hindi para sa lahat. Uulitin ko ng malinaw, ang benepisyong ito ay para lamang sa brand new na sasakyan, hindi para sa second hand na kotse, hindi para sa mga sasakyang na irehistro na bago pa ipatupad ang patakaran. Hindi para sa mga sasakyang binili mula sa private sellers. Tanging brand new na sasakyan na binili mula sa authorized dealerships ang sakop ng 5-year registration. Dito, nagkakamali ang maraming tao. Iniisip ng iba na dahil kakabili lang nila ng sasakyan, kahit second hand pa ito, automatic na sakop sila ng 5-year validity. Mali iyon. Kung second hand ang sasakyan mo, mananatili ka sa karaniwang sistema ng taunang renewal. At kung babalewalain mo yon, sa padaakalang sakop ka ng 5 taon, maaari kang magmaneho ng hindi rehistradong sasakyan nang hindi mo namamalayan. Isipin mo na lang na mahinto ka sa checkpoint at doon mo malamang expired na pala ang rehistro mo. Hindi lang yon nakakahiya. Maaari ka pang pagmultahin, magkaroon ng penalties at mas mabigat na problema. Kaya hindi opsyonal ang pag-intindi sa patakarang ito. Napakahalaga nito. Ngayon, himayin pa natin. Kahit para sa mga kwalipikado sa 5-year registration, may isa pang karaniwang maling paniniwala. May ilan na iniisip na kapag may 5-year validity na sila, hindi na nila kailangang isipin ang rehistro. Mali rin yon. Dahil kahit na naantala ang renewal, hindi nawawala ang responsibilidad mo bilang may-ari ng sasakyan. Kailangan mo pa rin panatilihing maayos at ligtas ang iyong mga dokumento. Subaybayan ang petsa ng iyong rehistro. Manatiling updated sa mga bagong patakaran. At higit sa lahat, kailangan mong tandaan kung kailan eksaktong matatapos ang iyong 5-year period. Dahil kapag natapos na yon, babalik ka sa regular na taunang renewal. Wala nang extension pagkatapos nito. At kung makakalimutan mo ang expiration date mo matapos ang 5 taon,
maaari kang muling maharap sa penalties. Pag-isipan mo ito, mahabang panahon ang 5 taon, at dahil mahaba ito, maraming tao ang natural na makakalimot. Kaya kahit convenient ang sistemang ito, may kaakibat din itong panganib para sa mga hindi organisado, lalo na para sa mga senior citizen. Para sa kanila, parang dalawang talim ang bagong patakarang ito. Sa isang banda, nababawasan ng stress ng madalas na proseso. Sa kabilang banda, tumataas ang posibilidad na makalimutan ang mahahalagang petsa dahil nga matagal ang pagitan. Kaya ano ang dapat gawin? Kung ikaw ay senior o may magulang o kamag-anak na senior, ito ang pinakamainam. Isulat ng malinaw ang expiration date. Mag-set ng reminder sa cellphone o ipaalam sa pinagkakatiwalaang kapamilya para may mag-monitor. Dahil kahit matapos ang 5 taon, kapag na-miss mo ang petsa, pareho pa rin ang penalties. May isa pang mahalagang detalye na madalas nakakaligtaan. Kahit 5 taon ang rehistro, hindi ibig sabihin nito na nakapos ang lahat ng responsibilidad mo sa sasakyan. Kailangan pa rin na roadworthy ang sasakyan mo. Kailangan mo pa rin itong alagaan at i-maintain. Kailangan mo pa rin sumunod sa mga batas trapiko. At kung may mga bagong patakaran o inspeksyon sa hinaharap, obligado ka pa rin sumunod. Ang 5-year registration ay nangangahulugan lang na hindi mo kailangang mag-renew sa loob ng panahong iyon, pero hindi ka nito pinapalaya sa iba pang responsibilidad. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit ipinatupad ang pagbabagong ito. Sa loob ng maraming taon, maraming reklamo laban sa Land Transportation Office. Mahahabang pila, mabagal na proseso, mga fixer sa paligid ng opisina. Ito ang karaniwang problema. Sa pagpapahaba ng registration para sa mga bagong sasakyan, layunin ng gobyerno na mabawasan ang dami ng taong pumipila bawat taon. Mas kaunting renewal, mas kaunting siksikan sa LTO. Nababawasan din ang pagkakataon ng korupsyon dahil hindi na napipilitang magmadali ang mga tao sa kanilang transaksyon. Sa maraming paraan, ginawa ang patakarang ito para mapabuti ang sistema. Pero tulad ng anumang bagong sistema, gagana lang ito kung naiintindihan ito ng mga tao. At sa ngayon, marami pa ring driver ang hindi. Kaya kailangan mong manatiling updated. Dahil isang maling akala lang, isa lang, pwedeng magdulot ng abala, gastos at stress. Bago tayo magpatuloy sa susunod na update, itanong mo muna ito sa sarili mo. Sakop ba talaga ng 5-year registration ang sasakyan mo? At sigurado ka ba sa expiration date mo? Kung hindi, iyon ang unang pagkakamali na kailangan mong ayusin na yon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na matagal nang kinaiinisan ng maraming Pilipinong driver. At iyon ang matagal na paghihintay para sa mga dokumento at plaka. Kung nakapagmay-ari ka na ng sasakyan dati, alam mo na ang problemang ito. Bibili ka ng sasakyan, excited ka na itong gamitin. Pero sasabihin sa'yo na wala pa ang plaka mo. Dilipas ang mga linggo, magiging buwan, minsan umaabot pa ng taon. At sa panahong yon, napipilitan tang gumamit ng temporary plates o conduction stickers habang laging nag-aalala sa checkpoint, violations o hindi pagkakaintindihan sa kalsada. Sa loob ng mahabang panahon, isa ito sa pinakamalaking reklamo sa buong sistema ng vehicle registration. Pero ngayong 2026, nagbabago na ang lahat at mabilis ang pagbabago. Ang gobyerno sa pamamagitan ng LTO ay nagpatupad ng bagong patakaran na layong ayusin ang problemang ito ng tuluyan. At ito yon. Kapag bumili ka ng brand new na sasakyan, ang iyong license plate at mga dokumento, ang OR at CR, ay dapat nang maibigay sa mismong araw na i-turn over sa'yo ang sasakyan. Oo, sa parehong araw. Ibig sabihin, wala nang buwan-buwang paghihintay, wala nang pangamba, wala nang dahilan para madelay. Kumpleto na dapat ang lahat bago ka pa umalis sa dealership. Ngayon, isipin mo kung gaano kalaking pagbabago ito. Dati, tinatanggap na lang ng maraming driver ang kulang na dokumento dahil wala silang choice. Inuuwi nila ang sasakyan,
umaasang susunod na lang ang papeles. Pero ngayon, hindi na dapat tinatanggap ang ganitong sistema. Dahil sa bagong patakaran, inaasahan na ang mga dealership ay direktang makikipag-coordinate sa LTO para siguraduhing kumpleto na ang lahat bago makarating sa iyo ang sasakyan. Bahagi ito ng mas malaking layunin na alisin ang delay at ayusin ang napakalaking backlog ng mga plaka na matagal ng problema. Nung isang panahon, milyon-milyong plaka ang hindi pa naibibigay at nagdulot ito ng kalituhan, hindi lang sa mga driver, kundi pati sa mga nagpapatupad ng batas. Kaya ang bagong patakarang ito ay para ibalik ang kaayusan sa sistema. Pero ito ang realidad. Kahit may ganitong improvement, marami pa ring driver ang gumagawa ng seryosong pagkakamali. Tinatanggap pa rin nila ang sasakyan kahit hindi kumpleto ang dokumento. Maaring dahil sa excitement, maaring dahil nagtitiwala sila sa dealer, o baka hindi nila alam ang bagong patakaran. At dito, nagiging delikado ang sitwasyon. Dahil kapag umalis ka sa dealership na kulang ang dokumento, sayo na ang responsibilidad. Kapag nahinto ka sa checkpoint at hindi mo maipakita ang OR at CR, maaari kang pagmultahin. Kung wala kang maayos na plaka, maaari kang questionin. At sa ibang kaso, maaari pang ma-flag ang sasakyan mo. Kaya wag mong isipin na ipapadala na lang yan later ay okay pa rin. Ang mindset na yon ay para sa lumang sistema. Na yung 2026, kailangan mo nang maging mas maingat. Bago mo tanggapin ang sasakyan, kailangan mong magtanong ng malinaw. Handa na ba ang OR ko? Kumpleto na ba ang CR ko? May official plate na ba ako o naka-assign na ba ito? Kung may sagot na hindi sa alinman sa mga ito, kailangan mong mag-isip muna bago ilabas ang sasakyan. Dahil sa oras na umalis ka, problema mo na ang anumang kakulangan. Ngayon, pang-usapan naman natin ang tungkol sa mga senior. Para sa maraming senior citizen, malaking advantage ang bagong sistemang ito. Bakit? Dahil hindi na nila kailangang paulit-ulit mag-follow up. Dati, kailangan pa nilang bumalik sa LTO ng maraming beses, tumawag sa dealership ng paulit-ulit, maghintay ng update na minsan ay hindi dumarating. Pero ngayon, dapat ay kumpleto na agad ang lahat. Ibig sabihin, mas kaunting stress, mas kaunting biyahe, mas kaunting kalituhan. Pero mangyayari lang ito kung tama ang proseso mula sa simula. At dito, kailangang maging mas maingat ang mga senior. Kung ikaw ay senior o tumutulong sa isang senior na bumili ng sasakyan, huwag magmadali. Maglaan ng oras bago tanggapin ang sasakyan. Magtanong, siguraduhing tama at kumpleto ang lahat. Dahil kapag nailabas na sa iyo ang sasakyan, mas mahirap at mas stressful nang ayusin ang kulang na dokumento. May isa pang mahalagang punto. Ang mas mabilis na processing system na ito ay bahagi rin ng hakbang ng gobyerno laban sa mga fixer. Marahil narinig mo na ang tungkol sa mga fixer, mga taong nag-aalok na pabilisin ang proseso kapalit ng bayad. Dati, marami ang umaasa sa kanila dahil mabagal ang sistema. Pero ngayon, dahil sa same-day processing, wala nang dahilan para dumaan sa ganitong paraan. At higit pa rito, mas naghihigpit na ang gobyerno laban sa mga fixer. Kaya kung may lalapit sa'yo at mag-aalok ng tulong kapalit ng bayad, red flag na yon. Iwasan mo. Dahil ang bagong sistema ay ginawa para gumana nang wala sila. Ngayon, maging realistic tayo. Kahit sinasabi ng patakaran na same-day release, may mga pagkakataon pa ring magkakaroon ng delay. Pwedeng magkaproblema ang system, pwedeng magkamali ang dealership, pwedeng magkaroon ng coordination issues. Pero ang kaibahan na yon ay ito. Hindi ka na dapat basta tumanggap ng delay. May karapatan kang magtanong. May karapatan kang humingi ng kumpletong dokumento at may karapatan kang ipagpaliban ang pagtanggap ng sasakyan kung hindi pa maayos ang lahat. Malaking pagbabago ito mula sa sistema, pabalik sa consumer ang kapangyarihan. Kaya gamitin mo ito ng tama dahil sa huli, ang pagbabagong ito ay para protektahan ka, para gawing mas maayos ang proseso mo, para masigurong ligtas ang iyong mga dokumento, at para legal ang iyong pagmamay-ari mula pa lang sa unang araw.
Pero gagana lang ito kung gagampanan mo ang iyong bahagi. Kaya bago tayo magpatuloy, itanong mo ito sa sarili mo. Kung bibili ka ng sasakyan na yon, sisiguraduhin mo ba ang lahat bago umalis sa dealership? O gagawin mo ang parehong pagkakamali ng maraming driver, uuwi ng hindi kumpleto ang dokumento? Dahil na yung 2026, ang pagkakamaling yan ay maaaring mas malaki ang kapalit kaysa sa inaakala mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang bahagi na kadalasang binabaliwala ng mga driver hanggang sa huli na ang lahat. At iyon ay ang renewal ng vehicle registration. Kahit gaano pa kaganda ang bagong sistema, kahit gaano pa kabilis ang proseso, may isang bagay na hindi nagbago. At iyon ang responsibilidad mong mag-renew sa tamang oras. Sa katunayan na yung 2026, mas humigpit pa ang mga patakaran sa renewal at ang mga penalties mas mabigat na kaysa inaasahan ng marami. Dati, medyo kampante pa ang ilang driver pagdating sa renewal. Sinasabi nila, sa susunod na linggo na lang, o may oras pa naman, o mas malala, hintayin ko na lang na mahuli ako. Pero hindi na uubra ang ganitong pag-iisip na yon. Dahil mas mahigpit na ang sistema, mas aktibo ang enforcement, at mas maliit na ang allowance para sa pagkakamali. Himayin natin ng malinaw. Bago ka makapag-renew ng rehistro, may ilang bagay kang kailangang ayusin muna. Hindi mo ito pwedeng laktawan. Hindi mo ito pwedeng ipagpaliban. At lalong hindi mo pwedeng baliwalain. Una, kailangan mo ng CTPL insurance. Ito ang Compulsory Third Party Liability Insurance. Kung wala ito, hindi ka makakapansimula ng renewal. Pangalawa, kailangang pumasa ang sasakyan mo sa inspection. Ibig sabihin, dapat roadworthy ito. Gumagana ang ilaw, maayos ang preno, walang major safety issues. Kung bumagsak ang sasakyan mo sa inspection, doon pa lang titigil na ang proseso. Pangatlo, dapat kumpleto ang mga dokumento mo. Walang kulang, walang mali. Kapag kumpleto na ang lahat ng ito, saka ka pa lang makakapagpatuloy sa renewal. Ngayon, dito nagkakamali ang karamihan. Naghihintay sila hanggang sa huling sandali. O mas malala, lumalagpas sila sa deadline. At kapag expired na ang rehistro mo, agad nagsisimula ang consequences. Dahil sa sandaling iyon, hindi na legal ang sasakyan mo sa kalsada. Ibig sabihin, kapag nahuli kang nagmamaneho, automatic na violation yon. At ang penalties ay hindi lang basta maliit, lumalaki ito. Habang tumatagal ang delay, lalo kang napapagastos. Nagsisimula sa simpleng multa, pero habang ang araw ay nadiding linggo at ang linggo ay nagiging buwan, lumalaki ng lumalaki ang babayaran mo. Isipin mo ito. Nagmamaneho ka papasok sa trabaho o may inaasikaso o normal lang ang araw mo. Bigla kang dadaan sa checkpoint. Hihingin ang mga dokumento mo. Ibibigay mo ito kung piyansa na maayos ang lahat. Pero sasabihin sa'yo, expired na ang rehistro mo. Sa sandaling iyon, magbabago ang lahat. Maaari kang pagmultahin, maaaring ma-flood ang sasakyan mo, at sa ilang sitwasyon, baka hindi ka napayadang magpatuloy sa biyahe. Lahat ng ito dahil sa bagay na pwede mo sanang naayos ng mas maaga, at mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. Maraming driver ang hindi namamalayan na expired na pala ang rehistro nila, lalo na ngayon na may mas mahabang registration period tulad ng 5-year rule para sa brand new na sasakyan. Nakakasanayan ng tao na hindi ito iniisip hanggang sa makalimutan na lang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga senior. Para sa mga senior citizen, ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat bantayan. Dahil ang renewal ay may maraming hakbang. Insurance, inspection, documentation, at para sa ilan, nakaka-overwhelm ang prosesong ito. Kaya napakahalaga na huwag maghintay sa huling sandali. Kung ikaw ay senior o may magulang na senior, simple lang ang pinakamagandang gawin. Magplano ng maaga. Markahan ng kalendaryo ilang linggo bago ang expiration. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Dahil kapag minadali mo ito sa huling sandali,
mas mataas ang posibilidad ng pagkakamali. At ang pagkakamali sa prosesong ito ay may katumbas na gastos. May isa pang seryosong issue, ang mga fixer. Kahit gumaganda na ang sistema, may mga taong nag-aalok pa rin ng shortcut. Sasabihin nila, "Huwag ka na mag-alala, ako na bahala. Mabilis lang, walang hassle, magdagdag ka lang ng bayad." At para sa ibang driver, lalo na kung nagmamadali, mukhang nakakatukso ito. Pero dito ka dapat mag-ingat dahil gayong 2026, mas mahigpit na ang aksyon ng gobyerno laban sa ganitong ilegal na gawain. At kapag nadamay ka kahit hindi mo sinasadya, pwede kang magkaroon ng mabigat na problema. Hindi lang multa, kundi posibleng legal na kaso. Kaya sa halip na mapadali, maaari pang mas lumala ang sitwasyon mo. Ang pinakaligtas na paraan ay ang opisyal na proseso. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang pagkakamali na hindi napapansin ng marami. Iniisip nila na basta may pera na sila para sa renewal, ayos na ang lahat. Pero hindi pera ang problema, kundi paghahanda. Kung wala kang insurance, hindi ka makakapagpatuloy. Kung bumagsak ang sasakyan mo sa inspection, hindi ka makakapagpatuloy. Kung kulang ang dokumento mo, hindi ka makakapagpatuloy. Kahit may budget ka, maaari ka pa ring madelay. At ang delay ay nagdudulot ng penalties. Kaya ang tunay na solusyon ay hindi lang mag-ipon ng pera, kundi ihanda ang lahat ng mas maaga. At tandaan ito, ang renewal ay hindi lang requirement. Tungkol din ito sa kaligtasan. Dahil ang inspection ay nagsisiguro na ligtas pa ring gamitin ang sasakyan mo. Hindi lang ikaw ang pinoprotektahan nito, kundi pati ang ibang tao sa kalsada. Kaya ang pag-skip ng proseso o pagmamadali ay hindi lang tungkol sa multa. Maaari rin itong magdulot ng panganib sa buhay. Kaya ipinatutupad ang mas mahigpit na patakaran. Hindi para pahirapan ka, kundi para gawing mas ligtas ang kalsada para sa lahat. Bago tayo magpatuloy, pag-isipan mo ito ng mabuti. Kailan mo huling chinek ang status ng rehistro mo? Alam mo ba ang eksaktong expiration date nito? Kumpleto ba ang mga dokumento mo ngayon? Dahil kung hindi mo alam ang sagot sa mga tanong na ito, maaaring mas malapit ka na sa penalty kaysa sa inaakala mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa sistema, at yon ay ang digitalization. Gusto man natin o hindi, papunta na talaga sa digital ang lahat. At ngayong 2026, hindi na rin naiiba ang vehicle registration sa Pilipinas. Unti-unti nang lumilipat ang LTO mula sa manual, paper-based na proseso, papunta sa mas modernong sistemang naka-online. Sa papel, mukhang maganda ito. Mas kaunting papeles, mas kaunting oras sa pila, mas mabilis na proseso, mas convenient. Makikita na ngayon ang mga unang hakbang tulad ng online appointment systems, digital verification processes, at mga pilot programs para sa online registration at renewal. Ibig sabihin, sa malapit na hinaharap, marami sa mga dati mong ginagawa ng personal ay magagawa na online. At para sa maraming driver, malaking upgrade ito. Isipin mo na lang, makakapag-renew ka nang hindi gumugugol ng oras sa opisina. Makakapag-book ka ng schedule mo ng maaga, darating ka sa tamang oras, at matatapos mo agad ang proseso. Yan ang direksyon ng sistema. Pero ito ang realidad. Hindi lahat ay handa sa pagbabagong ito. At dito nagsisimula ang mga bagong problema. Dahil kahit pinapabilis ng digital systems ang proseso, may dala rin itong bagong panganib. Unang pagkakamali ng maraming driver ay ang hindi pagpansin sa digital shift. May ilan na umaasa pa rin sa lumang paraan. Walk-in lang, manual processing lang, walang interes sa online systems. Pero habang lumalawak ang digitalization, maaaring magdulot ito ng delay. Dahil sa ilang kaso, inuuna na ang mga nagbubook online. Ibig sabihin, kung hindi ka mag-a-adjust, mas matagal kang maghihintay kaysa sa iba. Ngayon, pag-usapan natin ang mas seryosong usapin. Scams. Habang nagiging online ang sistema, mas nagiging aktibo rin ang mga manloloko. Pekeng websites, pekeng links, pekeng agents na nag-aalok ng online assistance. At maraming driver ang nabibiktima, lalo na ang hindi pamilyar sa digital platforms. Maaaring makatanggap ka ng mensahe na nagsasabing,
Click here to process your registration o dito ka magbayad para mapabilis ang renewal. At bago mo pa mapansin, naibigay mo na ang pera mo o ang personal mong impormasyon. Lumalala na ang problemang ito at kadalasan nalalaman lang ng mga biktima kapag huli na ang lahat. Kaya kailangan mong maging maingat. Tandaan ito, gumamit lamang ng official platforms. Kung hindi ka sigurado, huwag mong i-click. Kung may kahina-hinala, iwasan mo. Dahil habang nagiging digital ang sistema, mas dumarami rin ang gustong manlamang. Ngayon, balikan natin ang mga senior. Para sa maraming senior citizen, maaaring maging nakakalito ang pagbabagong ito. Bagong sistema, bagong proseso, bagong teknolohiya. Hindi madaling mag-adjust, lalo na kung sanay ka sa personal na transaksyon. At normal lang iyon, pero may magandang balita. Hindi mo kailangan gawin lahat ng mag-isa. Kung ikaw ay senior o may senior sa pamilya, simple lang ang pinakamagandang gawin. Humingi ng tulong. Sa anak, sa apo, sa pinagkakatiwalaang kamag-anak. Hayaan silang gumabay sa proseso. Dahil kung susubukan mong intindihin lahat ng mag-isa, mas mataas ang posibilidad ng pagkakamali. At sa digital systems, kahit maliit na pagkakamali, maaaring magdulot ng malaking problema. May isa pang mahalagang paalala. Hindi lahat ng nasa online ay opisyal. Dahil lang mukhang profesional ang isang site, hindi ibig sabihin ay legit na ito. Matalino na ang mga scammer ngayon. Kayang-kaya nilang kopyahin ang mga logo, gumawa ng mukhang totoong website, at magpanggap bilang bahagi ng mga ahensya. Kaya laging mag-double check. Diretso ka sa official sources. Iwasan ang shortcuts. Dahil sa bagong digital environment na ito, ang pagiging maingat ay kasing halaga ng pagiging informed. Ngayon, maging totoo tayo. Hindi pa perpekto ang digital system. Magkakaroon pa rin ng glitches, magkakaroon pa rin ng delays, magkakaroon pa rin ng kalituhan. Pero habang tumatagal, inaasahang gaganda ito. At ang mga taong maagang mag-a-adjust, ang makikinabang ng husto. Mas mabilis na transaksyon, mas kaunting stress, mas kontrol sa sariling proseso. Kaya imbes na labanan ang pagbabago, mas mabuting intindihin ito. Alamin ang basics, manatiling updated, at higit sa lahat, protektahan ang sarili laban sa pagkakamali at scam. Dahil mayong 2026, ang vehicle registration ay hindi na lang tungkol sa pagpila sa opisina. Tungkol na rin ito sa pag-navigate ng isang sistemang mas digital, mas konektado, at sa ilang paraan, mas komplikado. Bago natin tapusin ang bahaging ito, itanong mo ito sa sarili mo. Handa ka na ba sa digital shift? O umaasa ka pa rin sa lumang paraan na maaaring hindi na gumana ngayon? Dahil ang hinaharap ng registration ay nandito na, at ang hindi makakaangkop ay maaaring maiwan.